Welcome to our second session of our Book 1 GLC in D Groups lesson. Last week we discussed the one truth, which is the gospel. And for tonight, we will discuss one way, the Savior. So when we talk about the Savior, there's only one Savior. And there's only one way to really get to heaven, right? Or after you die, there's only an assurance that comes from Jesus Christ, not because we are good people, not because we are obeying God, not because of the things that we did, but only because of Jesus Christ. That's why tonight is the topic is all about the Savior, the only way. So, may mga narinig na ba kayong mga ganitong statements? Like, for example, have you ever had, or maybe you had thoughts like this? Number one, God will save me. After all, I am not so bad. Maybe may nakausap kayo pag tinanong mo, pagka namatay ka, where will you go after you die? Siguro yung mga sagot nila like, hindi naman ako ganun kasamang tao, so I think sa heaven ang punta ko. Many people think that if they are good, they will go to heaven. Maraming misconceptions about this thought na ililigtas ako ng Diyos kasi hindi ako ganung kasamang tao. It's like comparing yourself or themselves to people who have worst sins. Mas grabing kasalanan kumpara sa kasalanan ko. And that could be true, right? May mga kasalanan talaga na mas grabe kumpara sa kasalanan ng ibang tao. But that's not really the point. The point is, hindi yung mas grabe yung kasalanan ng isa sa kumpara sa ibang tao, but really, it is who saved them. It's not us saving ourselves, but it is the Savior. Who's the Savior of your life, right? So maraming misconceptions like this. I'll give you one. Surely God will let me go to heaven because again, I'm not so bad. Yun yung pinag-uusapan natin. Second, pwedeng sinasabi nila, God wouldn't send him to hell. He's basically a good person or thinking of someone better than us, right? Oh, napakabait niyang tao na yan. Sa bait niyan, sigurado ko pupunta sa langit yan. We're not questioning the goodness of a person. We're not questioning your goodness. It's a question of, will that goodness be enough for me to go to heaven? And I will say, it's not our goodness that earn our way to heaven, right? As we study further later. Hindi yung dahil mabuti siya, so sigurado pupunta siya doon. It's not the standard of goodness ng tao. No, and then maybe you've heard of, I may not be perfect, but I am a lot better than her. Even if she goes to church all the time. Yung sinasabi mo, palasimba yan, pero mas mabait ako dyan. No, mukha akong hindi pala simba, pero alam ko sa sarili ko, mabait ako sa mga taong nagsisimba. So, kahit saan mo tingnan, when we say, I'm better, they're better, ang tanong, yun ba yung makakapagpaligtas sa atin? Sino ba talaga ang daan papunta sa kaligtasan? Para matanggap ang kaligtasan at para makarating tayo sa kaharian o sa kalangitan, sa presensya ng Diyos in eternity. Right? Ito yung sagot sa Romans 3 verses 10 to 12. There is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Wow. So, if you'll read closely, walang isang matuwid. Kahit isa, wala. Walang nakakaintindi o walang umiintindi. No one seeks God. Walang nagsisik kay God. Lahat ay tumalikod sa Kanya. They have together become worthless. There is no one who does good, not even one. So, but let me explain this verse quickly. When you read this verse, hindi po nito sinasabi na walang pwedeng maligtas
dahil walang kakayahan ng taong mag-respond sa Diyos. When we read this passage like na sinasabi niya, no one seeks God, by default or by nature, we are really not voluntarily doing it right away. Ibig sabihin, pagkapanganak ng isang tao, ang isang tao'y merong sinful nature na agad, di ba? May mga usapan dyan tungkol sa yung kasalanang binana, kasalanang nasa sa atin. I will just say that by nature, we are sinful. By nature, we don't seek God. By nature, we are not righteous. Hindi tayo matuwid at hindi tayo maayos. At si God lang ang nagbibigay ng righteousness. Si God lang ang nag-aayos sa atin when we respond to His offer of salvation. Pinag-usapan na natin yung last week, right? Na ang Diyos ang nagliligtas sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng regalo ng kaligtasan. Right? For God so loved the world that He gave. Nagbinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. And whoever believes in Him shall not perish and have eternal life. Sino man ang sumampalataya, ibig sabihin, naniwala ka, nagtiwala ka, sumampalataya ka, tinanggap mo ang kaligtasan na binigay niya. Nanampalataya tayo sa Kanya. Again, going back to this verse in Romans 3:10, walang tao by default ang gusto agad lumapit sa Diyos. That's what the verse is telling us. Pero, pag may offer ang Diyos, ngayon, nasa sa atin ngayon kung gusto mong tanggapin yon out of your own free will. Right? So, hindi tayo, babalikan natin yung statement, God will save me, after all, I am not so bad. Walang sino mang tao ang pwede magsabi na, hindi naman ako ganun kasama. Yun ang sinasabi natin dito. Sa James 2:10, sabi, for whoever keeps the law, yet stumbles in one point, has become guilty of all. Ibig sabihin, hindi natin kayang i-perfect ang kautusan ng Diyos. Kahit isa lang ang pagkakamali mo ron, wala na. Hindi na natin kinaya. So, by that standard, lahat tayo sa measurement ng kasamaan, lahat tayo may kasamaan. Lahat tayo hindi maayos until the righteousness that God has will be imputed. Ibig sabihin, ibibigay sa atin dahil tinatanggap naman natin. Okay ba yun? Number 2, God will save me if I do enough good works. Ito na. Okay, so kung hindi naman ako ganun kasama, bakit makakapunta akong langit? Napag-usapan na natin, lahat tayo masama. Lahat tayo hindi maayos until God save us, right? So, sabi naman ng iba, gagalingan, magkapakabait ako. Gagawa ako ng maraming mabuting gawa para maligtas ako. 'Di ba? Ang tanong dito, gaano karami? Sino nagbibilang? 'Di ba? So, paramihan ba tayo ng mabuting gawa? Tingnan natin sa Galatians 2:15-16. Sabi dito, we who are Jews by birth and not Gentile sinners know that a man is not justified by observing the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ and not by observing the law. Because by observing the law, no one will be justified. So, kita mo to. Si Pablo, si Apostol Pablo, si San Pablo, si Paul ang nagsasabi rito, kami na mga Hudyo, sa pagkapanganak, hindi kami mga hentil, heathen, na makasalanan. Alam namin na ang mga tao ay hindi naliligtas sa pagsunod sa batas, kung hindi sa pananampalataya kay Hesukristo. So, kami din, sabi niya, nanampalataya kami kay Jesus, kay Kristo, para magkaroon kami ng kaligtasan sa pamamagitan ng
pananampalataya. Hindi sa pagsunod sa batas, kundi dahil ang pagsunod sa batas ay hindi nakapagliligtas, hindi nakapag-justify. Ibig sabihin, hindi nakakapagbigay ng hustisya sa mga nagawang kasalanan natin. Tandaan niyo po, binigay ang batas para malaman natin na tayo'y may mga kamalian. Pinapakita niya, eto kayo kasi, eto yung lagi nating ginagawa. Example, maraming batas sa kalye. May nakalagay dyan, walang tatawid dito. May namatay na dito. Nakikita nyo ba yung mga signs na gano'n, di ba? Ibig sabihin, pinapakita ng batas na ito ang talagang ginagawa normally ng tao, ang tumawid. Pag tumawid, pwede kang mamatay. Pinapakita ng batas na tayo'y meron tayong mga gawain na mali, na hindi tama, na nakakapagpahamak. Pagsunod nun sa pagsunod natin doon, hindi yun yung nagpapaligtas sa atin, kung hindi ang pananampalataya natin kay Kristo Jesus. Dumating siya, naparito siya, sabi ng Biblia, to fulfill the law. Okay? Hindi tayo naliligtas dahil mabait ako. No? Mabait ako kasi sumusunod ako sa lahat ng batas. Ito, pinag-usapan natin ay kaligtasang spiritual. No? Hindi yung physical lang na, kasama yung physical na kaligtasan, pero pinag-usapan natin dito is going to heaven, spiritual salvation. Okay? So paano natin masasabi na tayo'y talagang ligtas? Sabi natin, hindi sa pagsunod sa batas, hindi sa gawa ng mabuti. I-emphasize ng Ephesians chapter 2, verses 8 to 10 yan. Sabi dito, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ayun, malinaw. We are saved by grace through faith. Right? Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo'y naligtas. Pananampalataya kay Jesus. Tayo'y niligtas sa pamamagitan ng ating, again, pananampalataya, hindi galing sa atin. Tinanggap mo ang kaligtasan dahil ito'y regalo ng Diyos, hindi dahil tinrabaho mo, not by work, so that no one can boast. Para hindi ka makapagmalaki. Tayo'y ginawa ng Diyos. Tayo'y masterpiece ni God para gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, ang paggawa ng mabuti ay bunga ng ating kaligtasan. Hindi ka gumagawa ng mabuti para ikay maligtas. Malinaw ba yun? Sabi, which God prepared in advance for us to do. So meron daw naisip na ng Diyos na tayo'y mga nilikha niya para may gawing magagandang bagay. Nakita niya na yun, nalaman niya na yun before time. No? Pero hindi tayo gagawa ng mabuti para ma-approve ni Lord. Sa mundo ganon, di ba? Para ma-approve ka ng magulang mo, para ma-approve ka ng boss mo, kailangan gumawa tayo ng magagandang bagay. Di ba? Pero pagka kaligtasan ng pinag-usapan, hindi hinihintay ng Diyos na maging mabuti kang tao. Ang pagiging mabuting tao ay bunga ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagligtas niya sa atin. It's our natural reaction, it's a byproduct of salvation. Example, pag may ngumiti sa'yo, nakasalubong mo, kahit mainit ang ulo mo, ninitian ka, siguro dalaga ka, may isang lalaking matipuno na crush mo. Mainit ulo mo pero nakita mo yung crush mo. Tapos nakatingin siya sa'yo. Nakangiti siya sa'yo. Anong mangyayari sa'yo ngayon? Mapapangiti ka rin. Ibig sabihin, yung kabutihang ginawa sa'yo sa paggiti na yun, napapangiti ka na rin. Ngayon, dahil mabuti yung na-receive mong pagngiti na yun, action of
na tinanggap mo naman, nakatingin ka, tinanggap mo yung gesture, napangiti ka ngayon. Nakita mo ngayon yung kaibigan mo. Ano nangyari sa'yo? Nawala yung init ng ulo mo. Pagkakita mo sa kaibigan mo, alam mo ba, nginitian ako ni crush. That's a simple analogy. You are just responding to the goodness of God. Tinanggap mo ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya na ikaw naman ay gumawa ng mabuti, ng kabutihan din sa iyong kapwa. Nabigyan mo siya ng magandang balita nang tinanggap ko yung mabuting balita. Naku, kahit may problema ako, napapangiti ako kasi alam ko mabuti ang Diyos. I hope that made sense, right? So, re-reviewin natin. From the first session hanggang ngayon, pinag-uusapan natin ang katotohanan ng mabuting balita na si Kristo ang tanging daan, hindi ang pagiging mabuting tao. Kung lalagyan natin ng formula ang kaligtasan, letter A, pipili kayo kung A or B. Faith in Jesus plus good works equals salvation. Ibig sabihin, good works, paggawa ng kabutihan sa kapwa, pagdarasal, yan yung mga mabubuting gawa. Or, faith in Jesus equals salvation. Ibig sabihin, faith in Jesus plus nothing else, it will lead to salvation. But that salvation, eventually, pagka na-workout mo yan, lumalabas siya naturally as something good for the service of people. Ngayon, anong tamang sagot? I'll give you 5 seconds. Sa mga sumagot, pwede nyo i-type yan dyan sa comment section. So, ang tamang sagot really is, sa pag-aaral natin, is letter B. Kung formula ito. Tama, di ba? Kasi hindi mo kayang bayaran at hindi mo kayang pantayan kung ano yung ginawa ni Kristo sa krus. Right? Kung si Jesus ang ating kaligtasan, ang ating tagapagligtas, ginawa niya na ang lahat. Nung nakapako siya sa krus ng Kalbaryo, sinabi niya, it is finished. Ibig sabihin, nung sinabi niyang natapos ko na, ang sabi ng Biblia, whoever believes, sinong sumampalataya sa tinapos na niyang sakripisyo para sa ating kabayaran, sa ating kasalanan, ay maliligtas. I hope may naintindihan niyo yun at it made sense to you. Okay? Number 3, last. God could never save me. I am too bad to be saved. Kanina, sabi natin, hindi naman ako ganun kasama. Tapos, pwedeng iba, sabihin natin na gagawa ko ng mabuting gawa para maligtas ako. Ito naman yung kabilang extreme. Sobrang sama ko. Wala na akong pag-asa. Ngayon, i-picture nyo to. Anong kasalanan tingin nyo ang walang kaligtasan? Pag inisip mo, di ba? Yung mga taong pumatay ng milyon-milyong katao, yung mga nung gera, sila Hitler, sila Stalin, sila mga iba't mga Mussolini, yan, di ba? So, si Mao. So, kung pag inisip mo itong mga tao, si Pol Pot, yan yung mga people who really did evil things, killed millions of people. Tingin nyo ba, yung mga tao na yun, hindi kayang iligtas ng Diyos? You know what? You might be surprised if a person will put their faith in Christ, they will truly be saved. Right? I'll give you a verse. In Luke 23:39 to 43, we can read, one of the criminals who hanged there hurled insults at him. Aren't you the Christ? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God? He said, since you are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered, I tell you the truth. Today, you will be with me in paradise. So,
At this point, nakapako na si Jesus sa krus at may dalawang ang kriminal sa gilid niya. Isang kriminal na nagsasabing, hindi ka ba Diyos? Di ba? Sabi niya, hindi ka ba ang tagapagligtas? Sabi mo, ba't hindi mo iligtas yung sarili mo? Tapos, ligtas mo na tayo, kami. Pero yung isa naman, sabi niya, wala ka bang takot sa Diyos? Parehas tayo ng hatol, kamatayan. Dahil makasalanan tayo. Deserve natin to. Sabi nung isa, di ba? Pero sabi, tinuloy niya pa, but this man has done nothing wrong. So, ito na, makikita nyo rito, dalawang klaseng tao. Isang may pananampalataya at isang walang pananampalataya. Yung isa sabi niya, di ba Diyos ka? Ba't di mo ligtas sarili mo, tapos ligtas mo na ako? Minsan ganyan tayo, no? When you're in a situation na hindi mo gusto, minsan napapasabi ka sa Diyos, God, bakit? Ba't di mo ko iligtas kayo dito? Siguro may sakit, may utang, o may problema. Kung Diyos ka, patunayan mong Diyos ka. Ba't di mo ko iligtas dito? You're acting in a way that is faithless. No? Contrast dun sa isa. Diyos siya. Diyos talaga siya. Ano, simple faith. This is a very simple, childlike faith. Sabi niya, Jesus. In other translation, sabi, Rabbi, alalahanin niyo po ako pagka dating mo sa iyong kaharian. Wow. Anong sagot ni Jesus? I tell you the truth, today, you will be with me in paradise. Wow. Ngayon din, sa oras na ito, sa araw na ito, in an instant, you will be with me. Makakasama mo na ako in paradise. In eternity with me. That's faith. That's a life in a short, brief moment bago siya mamatay, nanampalataya siya sa Diyos. Maybe you can think about that. Sino ka dun sa dalawang magnanakaw na yon? Ikaw ba'y may pananampalataya sa Diyos? O ikaw yung nagtatanong, totoo ba yung Diyos? Totoo ka bang Diyos? Ba't di mo ko iligtas ngayon kung Diyos ka? Ano bang perspective ng Diyos sa kaligtasan? What is God's perspective on salvation? In Psalm 103 verse 8 to 13, it reads, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far as he removed our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. What can we learn from this lesson tonight? Anong pwede natin maintindihan being with the truth that Jesus is the only way. He is the truth and he is the life. In John 14:6, we can learn, in summary, salvation is not something we achieve, but something we receive. The question is, are you willing to accept the free gift? Tatanggapin mo ba ang libreng regalo ng kaligtasan ng Diyos? If you haven't made that decision, maybe ngayong araw na to, maybe tonight, is the day of your salvation. If you're watching this for the first time, kung di ka pa nakakatanggap sa Diyos ng kaligtasan, pwede mo matanggap in an instant. Kagaya ng magnanakaw sa tabi ni Kristo, yung nanampalataya. Sabi niya, Jesus, alalahanin niyo po ako pagdating mo sa iyong kaharian. He said, today, you will be with me in paradise. If you will accept the gift of salvation by faith, pwede ka niyang iligtas ngayon. Kung gusto mo yon, pwede mo bang sundan itong maikling panalangin ito? Pwede ka pumikit kung gusto mo. Basta galing sa puso, manampalataya tayo. Magmanalangin tayo ng may pananampalataya. Let us pray. Dear God, forgive me for all my sins.
I accept the free gift of salvation and eternal life. Thank you for a new beginning, a new hope, and a new life with you. I accepted Jesus in my life. Thank you for salvation and eternal life. In Jesus' name I pray. Amen and amen. I will see you next week for our third session. God bless you all.